Kasi hindi naman nakalagay doon exactly date eh. May. May, that was the time elections were being made. So hindi mo pa alam kung after the election na ba yan o prior to the election. In either case, hindi pa siya presidenteng nahalal at hindi niya pa rin alam na mahalal siya. So, okay. Kaya yung mga findings nila dyan sa Quad Committee, hindi nila ibibigay sa ICC. Kasi magmumukha ho silang taka pagka ginawa ho nila yon. Para doon sa mga aso ni Tambaluslos na nandyan sa Quad Committee, makinig kayo dito kay Atty. Salvador Panelo dito ho sa video na to. Sinoplak ho nitong si Atty. Panelo yung affidavit nitong si Ruy Nagarma. Palibhasa ho kasi yung mga congressman dyan, karamihan, hindi naman mga abogado. Mga ano lang ho sila, kumbaga mahilig magpabibo para dito kay Dan Fernandez, kay Atrasabante, kay Paduano, kay Barbers. Makinig kayo dito kay Atty. Panelo. Huwag kayong maggaling-galingan dyan. Yung mga banat ho nila, puro dispalinghado. Ika nga nitong si Atty. Panelo. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dito sa PH Update. Sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga ho mga kababayan. Dito sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan ho muna natin itong ginagawa ng administrasyon itong si Marcos Jr. Talaga hong lahat ng pahayagan at nasa mainstream media na to, ngayong mga panahon na to, kontrolado ho ng administrasyon ni Marcos Jr. Sa mga nakalipas na araw, wala ho tayong narinig kundi yung mga survey na kung saan napakabango ng administrasyon itong si Marcos Jr. No? Lahat na lang ho tumaas yung pagsuporta sa kanya, yung trust and approval rating talaga hong sige na, okay na, si Marcos na magaling. Wala na, okay na kami. Wala na kami problema doon. Si Marcos na ang merong napakataas na approval rating. Dumadami yung mga pro-Marcos supporter. Pero hindi pa rin ho yun mababago ang katotohanan na naghihirap pong sambayan ng Pilipino. Napakatindi ho ng korupsyon. 5,500 flood controls na hindi gumagana at hindi ho natin malaman kung saan napunta ang pondo. Yung kriminalidad, illegal na droga, talaga naman hong nagkalat ngayong mga panahon na to. Kahit ano pang survey ang ilabas ng administrasyon na to, hindi mababago ang katotohanan. Napalpak ang pamumuno nitong si Marcos Jr. Ano ba ang sabi? Ano ba ang nakalagay dito sa post ng Philippine Star, ang pinakawalang kwentang pahayagan sa buong Pilipinas, no? Isa ho ito sa pinakawalang kwentang pahayagan. Ito ho, ano ho ito, yung iba lang ho pangalan pero RTBM din ho ito, ha? Huwag ho kayo magkakamali, okay? Kung ano yung mga lumalabas sa RTBM, ganyan din ho yan. Yung mga propaganda ng administrasyon, dyan din ho natin makikita. Okay? Across areas, support for the Marcos administration remain the highest in Balance Luzon and Metro Manila at 43% and 42% respectively. And it improved by 5 points among those in the Visayas to 37% from 32%. Ang galing! Yun lang ang masasabi natin dito mga kababayan. Lahat ng propaganda ng administrasyon itong si Marcos Jr., makikita ho natin dyan sa Philippine Star na yan. Isa ho sa pinaka, kumbaga ngayong mga panahon na to, hindi mapagkakatiwala ang pahayagan, yung Philippine Star na yan. Wala akong kwenta, puro basura ho ang linalabas nila dyan. Pinapakita ko lang ho dito para pagka nakita nyo ho yung Philippine Star na yan, automatic i-block nyo na ho sa inyong mga wall dahil walang kwenta ho yung mga balita dyan sa Philstar na yan. Ito ho mga kababayan, a Senate panel has formally request a trial court to allow the attendance of Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy and 5 other at a public hearing scheduled for next week. Ang galing! Paano kung sabihin ni Pastor Apollo Kibuloy, ayaw kong dumalo? Nakakulong na siya, i-contempt niyo siya. Paano kung sabihin ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi ako sasagot kasi wala namang kwenta mga usapan dyan sa Senado. Anong gagawin niyo? I-contempt niyo siya? Nakakulong na siya eh. Ito ang hirap dito sa mga diyan sa mga senador. Gusto talaga nilang
dahil tumakbo ng pagkasenador itong si Pastor Apollo Kibuloy, hindi ho matanggap ng ego nitong si Risa Hontiveros na mayroong napakalaking tsansa. Kasi nakikita ho nila, naku po, maraming tao dyan sa Visayas at Mindanao. Pagka binoto ng mga taga Visayas at Mindanao itong si Pastor Apollo Kibuloy, wala na, GG na, ika nga. Pasok po siya sa Senado, sigurado. At alam naman ho natin, yung mga kababayan natin dyan sa Visayas at dyan sa Mindanao, talagang napakarami hong KOJC member dyan. Ngayon, magkakaalaman tayo. Magkakaalaman tayo dito. Di ba, dinidare nyo yung, mga KOJC member na, o sige nga, kung talagang malakas kayo, gawin nyo to, gawin nyo yan. O ito, gagawin nila ngayon to at hindi lang sila. Maging yung mga kababayan nating yung ibang mga Katoliko, yung ibang mga miyembro ng ibang mga sekta, nagpahayag na ho ng pagsuporta dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya yung hamon nitong mga walang yang gumagatong na to sa social media, wag ho kayong mag-alala. Relax lang ho kayo. Sa 2025 election, makikita nyo na lang ho, itong si Pastor Apollo Kibuloy, nasa listahan na manunumpa dyan sa Senado. Yun ang hindi matanggap nitong si Risa Hontiveros. Kaya ngayon pa lang, napakaaga pa lang, gusto niya nang wasakin ang kandidatura nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero hindi mangyayari yan. Malabo hong mangyayari yan kahit dito sa PH Update, no? Lahat ng kaya natin gawin, talagang susuportahan natin itong si Pastor Apollo Kibuloy sa pagtakbo niya na yan ng pagkasenador. Hindi pa ho siya, nasali na ho ba siya sa official list ng PDP Laban? Hindi pa ho natin nakita, pero kaibigan niya ni Tatay Digong at kilala ho yan ni Tatay Digong, no? Kaya malamang sa malamang mapapasama yan. At susuportahan natin yan si Pastor Apollo Kibuloy sa pagtakbo niya na yan. Para, kumbaga, silang dalawa ni Risa, doon na lang ho sila magkita. Doon na lang sila magtanungan, ika nga. Ito mga kababayan, pakinggan natin ang mga punto de vista nitong si Atty. Salvador Panelo. Kaugnay ho dyan sa mga revelasyon nitong si Rowena Garma dyan sa House of Representatives. Silbi din as Chief of Police sa Davao City at Cebu, and inappoint ni former President Rodrigo Duterte bilang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office na si Rowena Garma. You said in your column, Attorney Sal, that various media outlets in the reportage of the Garma affidavit made it appear that a close ally of former President Duterte had turned against him and was spilling the beans on Duterte's drug war. You also said that mainstream media indefinitely silence undiscerning citizens and gullible individuals tend to believe the slanted news voiced by most of the mainstream media, which has given prominence to the incessant false narratives and attacks against Duterte and VP Sara, while maintaining a deathly silence on the people's creeping discontent and disgust over the present administration's failure to govern the country effectively. So what's your take on this, Attorney Sal, na ngayon na nasa Kamara, no? Andun held in contempt si Garma, no? Nandyan sa Kamara at patuloy pa rin pagdinig na ginagawa nila, Attorney Sal. Anong take mo dito sa naging affidavit po niya? Una-una, di ba si Bernard Garma, PC Chairman, nakakulong? Tama ba? Yes. Correct. Right. Nakakulong siya. At nakakulong siya dahil sa walang bagay na tanong na hindi niya masagot. Sapagkat unang-una, tanong, improper na, invasive pa, at subjective pa. Ang tanong, malapit ka ba kay Pangulong Duterte? Alam mo na, pag tinanong ka niya, paano mo masasabing malapit ka? Ang feeling mo, malapit ka nga kay Presidente Duterte. Presidente Duterte, hindi naman malapit sa'yo. Madaling sabi, hindi dapat tinatanong yun . Pagkatapos, dahil lamang dyan, ikinulong siya. To my mind, that is illegal. Maling-mali. That is an abuse of authority and abuse also of discretion na you can cite in contempt in the aid of legislation. Ngayon. Itong si Paduano, wala naman nung pakialam . Yun kasi ang kasama sa script nila. Kailangan nila, by all means,
makulong nila si Garma dyan sa House of Representatives para makontrol nila yung kanyang mga susunod na sasabihin pagka humarap siya dyan sa Quadcom. Kayo naman, ganun lang naman ho kasimple yun. Kaya talagang, ah, baka nga pagka tinanong itong si Garma doon sa punto na yun na anong inulam mo kaninang umaga. Pati yung ulam ni Garma, kung sakaling hindi ho niya masagot, makondem pa rin siya. Yung pala, doon sa pagiging close nila nitong si Tatay Digong, wala naman ho yun eh. Kumbaga talagang hinanap, lahat ho nasasagot ni Garma yung mga katanungan nila nung unang lumitaw dyan, yan si Garma dyan sa house. Kaso nakahanap po sila ng butas pagdating doon sa closeness. Kasi yung naging GM ka, hindi kayo close ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi yung naging ganito, kasi yung naging ganyan ka. Mga kababayan, hindi naman ho kailangan maging close kayo basta't pinagkakatiwalaan nyo ang tao. Kasi merong mga personal relationship at merong professional relationship. Kung doon sa professional relationship ni Tatay Digong at itong si Garma, pinagkakatiwalaan niya, hindi yung closeness ang tawag doon. Doon sa personal relationship nila, doon sa professional relationship nila, merong napatunayan itong si Garma. Kaya kung saan man siya dali ni Tatay Digong, magtatrabaho yung Ali. Pero hindi ibig sabihin nun na talagang close sila. Tapos yung iba pa sinasabi meron silang romantic relationship. Parang natawa. Doon ho tayo, kulang na lang para ho tayong mahuhulog sa ating mga kinauupuan. So yun ang kalakaran, nakakulong po siya. At ilang araw na. And there is the probability na matagal siyang makukulong. Given that circumstance, itong mga nandyan sa Kongreso, talagang pinipilit nila na ilarawan si Presidente Duterte na nasa likod ng mga tinatawag na extrajudicial killings, lahat ng mga kasamaan tinatapon sa kanya. Kaya kailangan yung mga taong inaanyayahan nila magamit laban sa kanila. Correct. At yun ngayon ang ginagawa nila. Puntahan natin ngayon si Colonel Reynaga. Naglabas siya ng isang affidavit at may iyak siya nung binabasa niya. Makikita mo na talagang labag sa kalooban niya ang kanyang ginagawa. Ano ngayon ang nakalaman sa affidavit niya? Sa unang tingin at gaya ng pinalalabas ngayon ng mga mainstream media ay ang isang kaalyado ay bumaliktad na at inilalarawan na binubulgar na ang di umanong sekreto ng pagpatay sa mga biktima nung nakaraang digmaan sa droga. Yan ang inilalarawan nila. Pero suriin po natin ang salaysay na affidavit. Una pa lang, may problema na. Bakit kanyo? Ang nakalagay doon, tinawagan na po siya ng alas 5 ng madaling araw noong Mayo 2016. Teka muna. Nung Mayo 2016, election pa lang yun. Hindi pa alam ng Presidente Duterte kung mananalo siya o hindi. Correct. Kasi hindi naman nakalagay doon exactly date. May, that was the time elections were being made. So hindi mo pa alam kung after the election na ba yan o prior to the election. In either case, hindi pa siya presidenteng nahalal at hindi niya pa rin alam na mahalal siya. So, okay. Kaya yung mga findings nila dyan sa Quad Committee, hindi nila ibibigay sa ICC. Kasi magmumukha ho silang taka pagka ginawa ho nila yun. Di ba? Meron lumabas na balita na yung findings daw nila. Ito, pakita ko sa inyo mga kababayan. Yun nga dapat ipadala na nila, di ba? Para kung talagang confident sila na merong pupuntahan yung mga ginagawa nila na yan, ibigay na rin nila sa ICC. Yun naman talaga gusto nilang mangyari, di ba? Mababoy itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat ituloy na ho nila sa ICC kasi hindi ho talaga tatayo. Hanapin ko ho muna kasi wala dito sa Kim. Ano nangyari yun? Bakit naman ang isang tao na hindi mo alam na maging presidente ka o hindi, o kung naging naalala ka naman, hindi ka pa nakaupo, gagawin mo na yung mga sinasabi mong nagtatawag ka, madaling araw pa, at doon pa sa kanyang residence. Yun po hindi nakapanipaniwala. Number 2, sa ngayon sa kanya, merong Davao Model Plan.
At yung Davao Model Plan daw, yun ang ginamit para naging matagumpay, yung laban sa droga nung siya ay alkalde, si Presidente Duterte. At nagkaroon daw ng mga tinatawag na rewards and payments. Nagbabayad daw ng malaking pera. Kaya sinasabi niya, yung Davao Model, well, teka muna, ang tanong ko ganito, wala kang sinasabi sa affidavit mo dun sa Davao Model na ikaw ay bahagi nung ikaw ay naging Chief of Police, Police Director at CIDG Chief dyan sa Davao. There's nothing there in the affidavit na sinasabing kasama ka dun sa Davao Model. And in fact, subsequent to the paragraph, meron kang binabanggit na di umano, inalok ka na sumama dito sa gagawing pag-replicate nung ginawang Davao Model sa Davao. At itinanggi mo, hindi ka sumama dahil sabi mo, wala kang karanasan, wala kang experience sa ganung mga labanan. O, ang tanong ko, kung totoo yung sinasabi mo na wala kang karanasan at tinanggihan mo, di ibig sabihin, number one, hindi ka talaga involved doon nung ikay nasa Davao pa dahil wala kang karanasan eh. Dahil kung may karanasan ka, o di sana sinabi mo na tinanggap mo. Eh dahil wala kang karanasan, di wala kang involvement sa Davao. At wala ka ring involvement dito sa sinasabi mo ngayon na sinunod yung Davao Model sa pangkalahatan. Yo. Hindi po ba? Maliwanag yun. Number 3. Galing ni Atty. Panelo. Sa ngayon sa kanya, may dinitali ho siya doon eh. Pero yung detalye wala ho siyang personal na kaalaman. Sinasabi niya, tingnan niyo ang affidavit, I was informed. O, ibig sabihin you were informed na ganito, ganyan. Kwento lang sa'yo. Tapos sinabi mo, it was conveyed to me, pinarating sa akin. O, di yung sabihin, wala ka na naman personal na kaalaman. Ibinita lang sa'yo. Madalit sabi, wala kang kaalam-alam na personal doon sa mga kinikwento mo. Madalit sabi, hearsay. At kung hearsay, hindi ka panipaniwala. Wala kang ang personal knowledge. Pangapat, sabi ko, meron daw rewards and payments. Alam po niyo, hindi mo kailangan ng reward and payment sa mga pulis na nagtrabaho. Sapagkat yun po ang kanilang trabaho. That is their mandate, that is the nature of work. Whether they like it or not, pumasok sila dyan, sinuong nila ang buhay nila, talagang yun ang gagawin nila. Hindi mo sila kailangan gantimpalaan. Ang maaari lang na masasabing gantimpala na pwede nilang tagawin ay yung ma-promote sila at sila'y makongratulate ng kanilang mga bosses o ng presidente ng bansa. Pero yung sinasabi yun na binayaran sila para pumatay ni Presidente Duterte, kabalbalan mo yan. There is no such animal as President Duterte paying them so much money just to kill because that is precisely their job. You don't have to be paid for that. Trabaho mo nga yun eh. Ngayon, Correct. meron hong pera. Walang kaduda-duda meron pera. Bakit walang pera during the operations? So bakit when you launch a nationwide campaign against illegal drugs, you need money for that. Kailangan ng pera ng mga police, ng mga law enforcement. Yun lang mo, paano mo malalaman ang mga sindikato kung hindi ka magbabayad doon sa mga informant? Kukunin mo yung mga informant eh. Papabaliktarin mo yung mga miyembro dyan, kukunin mo para ituro sa iyo kung saan, sinong involved dito, saan ka magre-read. Kailangan mo ng pera yan. Kaya talagang may pera. And it will never succeed. And because of that, naging matagumpay. Matagumpay yung pong laban sa droga. Now, tandaan po ninyo, yung SONA, yung first SONA ni Presidente Duterte, ano ang deklarasyon niya? Sabi niya,
Pag ako nanalo, ito ang aking mga patakaran. This is my policy statement on the war on drugs. I will kill you. Papatayin ko kayo. Pag hindi kayo tumigil, hindi nyo itigil ang pagpakalat, pagpalaganap at pagsira sa henerasyon ng mga Pilipino. I will kill you. Yun ang ginagamit nila eh. Pero yun po ay isang pangako sa elektorado. Na yung elektorado naman nakikinig at dahil sa kanyang pangako na binitawan, yun po ay naging bahagi ng isang kontrata ng isang kandidato at sa bumuboto sa kanya. At nung binutuhan siya maging presidente, kinakailangan yung pangako niya yun, yung kontrata nila ay isagawa niya. Kaya isinagawa niya, hindi siya po pwedeng mag-renege o bumaliktad doon. Kaya nga nung first SONA niya, sabi niya, sa mga pulis, mga law enforcement, I'm declaring war on drugs. Kaya gawin nyo ang trabaho nyo. Susuportahan ko kayo. Yun ang ibig sabihin ng susuportahan. Kasi ang mga reklamo ng mga pulis doon, kaya ho sila takot manghuli. Sila ho ay dinidemanda dahil maraming pera mga drug lords. Dinidemanda sila pa nakukulong, nasususpinde, na-dismiss. Kaya sabi ni President, hindi mangyayari yun. Pag ginagawa nyo ang trabaho nyo in accordance with your duties and functions, I will support you. I will give you lawyers. Tuloy nyo. Gawin nyo. Subalit, may pasubali po siya. Sabi niya, if you abuse your authority, then there will be hell to pay. Kasi yung problema natin sa illegal na droga, napakalala na ho, lalo na ngayong mga panahon na to. Kaya kung gusto natin ayusin to, talagang maduguho sa susunod na administrasyon kung sakaling magkaroon ho ng kampanya laban sa illegal na droga. Kung talagang siseryosohin to, yun, talagang magiging kamukha ho nung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, kung yung isasagawang giyera kontra illegal na droga, paputyo-putyo lang, kagaya lang dito sa administrasyon na to, wala akong kwenta. Tatawanan lang ho sila ng mga ng mga tulak, ng mga gumagamit, ng mga bangag, ika nga. Pero kung talagang siseryosohin natin, dahil yung mga ibang politiko tumatanggap na ng pera ng galing sa droga, talagang napakalalim ng koneksyon itong mga drug lord na to. Kaya kung talagang siseryosohin yan sa mga susunod na panahon, makakakita ho tayo uli ng war on drugs na kahalintulad ni kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Parurusahan po. Kaya yung sinasabi niya na doon naman sa mga drugista, mga drug lords, papatayin ko kayo. Ibig kong sabihin lang, simple. That is a policy statement, which means I will pursue you to the ends of the entire archipelago, prosecute you, and put you behind bars. Ikukulong ko kayo. Ang nangyari dyan. Kaya hindi ko pa pwede na hindi gawin ni Presidente Duterte yan, sapagkat yan ang kanyang mandato. Ngayon, ang tanong, naging matagumpay pa ang Presidente Duterte. O pakinggan yung sinasabi ni Kongresista Richard Gomez ng Bohol, kung siya ay mayor. Kung hindi raw naglusad ng ganito, yung Bohol, yung lugar niya, talamak sa droga. Mabuti na lang daw at dumating yung Duterte niyan. At naging masigasig sa pagsira ng illegal na droga. Yan po yung matagumpay. Kaya mga tao, hindi po ba tayo noon, natatakot tayong pumasok sa trabaho, umuwi from the work, dahil nagkalat to ang mga drogista. Gaya ng pinaliwanag na ni Presidente Duterte na, yung pag ikaw ay drug, pag ikaw ay addict dyan, unang-una, magnanakaw ka sa pamilya mo para i-maintain, mapanatili mo yung addiction mo. Pag wala ka na, yung kapitbahay mo na. Pag wala na yung kapitbahay, mag-hold up ka na. Gagamit ka ngayon ng dahas hanggang maging miyembro ka na ng sindikato, baril na. O, yun po ang katotohanan dyan. Kaya, ito pong affidavit ni Colonel Garma, sinasabi nila, na smoking gun, smoking gun, sabi niya, ito na, evidence. Hindi po. Kaya title ko doon sa aking article, part 1, kahapon lumabas, smoking dad. Kasi,
ang aking pong tingin dyan, itong si Garma, dahil halos umiyak na po siya, di ba? Talagang binubuli siya doon, tinatakot at lahat. Pinikwersa ngayon siya na magsalita upang ilarawan nga di umano na si Duterte ang nasa likod ng ganitong karumal-dumal na krimen. Kaya ako gumawa ng affidavit na ganyan. Pero, sa unang tingin, nakala nyo, naku, inilahan na. Pero hindi nga ako pwedeng inilahan. Kasi, yung laman, kinukontra ang tunay na kalakaran sa panahon na sinabi niya. Na wala siyang involvement, so hindi niya alam. Tumanggi siya kasi wala siyang karanasan. Pagkatapos, yung mga dinidetalye niya, sinabi lang sa kanya. Kwinento lang sa kanya. Wala ho siyang personal na kaalaman. Pero ang tingin ko, para, ang duda ko, personal na tingin ko dyan, siya ho ay tinakot na kailangan ganitong gawin mo. Ayun. Or, kasama na yung takot, merong alok sa niya. O, aalagaan ka namin. O, whatever. Yan o, may special child yan. Makakasama yun sa konsiderasyon. Alam yung anak mo. Carrot and stick ang ginawa dyan. Pero, itong si Garma, siguro yung kinuha niyang abogado, marunong. Sabi niya, sige. Pagbigyan natin, pero gagawin natin. Yung kwento mo, hindi tatayo sa hukuman. It will not stand in court. Pero for purpose of propaganda nila, magagamit nila. Pero pag nagdemanda sila, wala yan. Yan ang tingin ko dyan. Talagang gusto lang nilang siraan ang mga Duterte. Correct. In particular na si Presidente Duterte. Alright. Kasi sa media ho talaga, 'di ba? Parang yung media nga alam na nila nakakanta tong si Garma, 'di ba? Halos sa ating gabi na ho nung lumabas si Garma, pero yung yung ambience doon sa Quad Committee talagang napaka-aktibo pa rin nitong mga media. Alam mo nila meron mo silang ideya na ngayon merong magsasalita, merong isisiwalat ito. At hindi pa ho tapos ang hearing, unang buka pa lang ng bibig nitong si Garma, yung mga post nitong mga mainstream media at itong mga pahayagang kagaya nitong Philstar, talagang naka-ready na ho. Automatic bakbak ho sila, dire-diretso. Garma, kumanta na, dinaglag si Duterte, kesyo ganun, kesyo ganyan. Ganun nung nangyari nung panahon na yun. Attorney Sal, alam mo, Attorney Sal, maliban doon sa inilabas mong column doon sa The Manila Times, kasama mo rin sa Manila Times, itong si Bobby Tiglao, naglabas din ng column, Attorney Sal, at sabi niya, yung ginagawang investigasyon dyan sa Kamara ay in aid of re-election. And it has been a long-standing joke, ika nga sabi niya. Doon yung mga ginagawang inquiries ng iba't ibang komite ng Kamara. At sinabi din niya dito that the investigations aim to demonize Duterte so much that his candidates and he himself would lose in the May 2025 midterm elections. His demonization will drag down the prestige of his daughter Sarah, so for the shoo-in to be the next president. Mangyayari ba ito, Attorney Sal? Itong ginagawa nila na hearing dyan sa Kamara, sa Senado, will they succeed in destroying the Dutertes? Gaya mo na sinabi ko doon sa lalabas ng part 2 ko. Kasi part 1 lang yan Ang huling paragraph sabi ko sa kanila. It is very obvious na yung ginagawa nila ay para siraan ang Presidente Duterte at si VP Inday Sara. Subalit, they will never succeed because the people there can see through of the evil intentions. Kaya yung sinasabi ni Bobby Tiglao, you remember, matagal na natin dinidiscuss yan, na yung mga ginagawa nila is in aid of election, in aid of re-election, in aid of becoming political relevant. Pero sa totoo lang, tingnan mo yung may mga lumalabas sa social media ngayon. Si Miriam Defensor Santiago, nung siya'y senador pa, galit na galit siya dyan sa mga inquiries na yan. Alam mo bakit? Sabi niya, bigyan niyo ko, sabi niya, ng isang batas na naisulong at naisagawa dahil dito sa inquiry ito. Hindi totoo. Walang batas. Kasi nga, yung mga inquiries para
matulungan ng mga lawmakers na magsagawa ng mga batas na makaka-amyenda, makakaklaro, o mapaipapalit dun sa umiiral na batas. Pero sabi ni nasirang Senator Miriam Defensor Santiago, wala naman hanggang ngayon, wala. Oh. Ngayon, hinahamon ko po ang mga miyembro ng Kongreso, Senador, mga kongresista. Ipakita nyo nga sa amin kung anong batas na ang naipasa nyo. Kaugnay doon sa mga inquiries na ginawa nyo sa panahon ni Arroyo, panahon ni Aquino, panahon ni Ramos, panahon ni Estrada. Kung meron, after kayo natapos ng inquiry, ng rekomendasyon, meron ba kayong ginawang batas? Ano yun? Nasaan yun? Wala. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Kung gusto niyo mapanood ang buong ang buong video niyan nasa SME9 News. Maraming salamat to. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.